Wala kang masamang tinapay sa iglesia, maaari. Pero yung way ng content mo, alanganin ka, Bagis. Kung hinabol ng sumpa sa ginawa niya sa iglesia itong si Goldagal at katumbas ng buhay niya, ano ang kasalanan ng iglesia doon? Kasalanan ng bibig niya. Ngiwat pakaalaan tirigat, kunana dagiti babakit nga Ilocano. Hindi gumaganti ang iglesia ni Cristo per se sa mga nambabalahura sa amin. Pero pinapanalangin namin ng buong puso at kaluluwa na sana'y maituwid pa ang masama niyong ginagawa sa iglesia. Kaya kayong mga gumagawa ng masama sa iglesia ni Cristo, huwag niyong aasahan na mapapabuti kayo sa pagbabalahura sa iglesia. Panalangin ang sandata namin laban sa inyo. Mga kabagis, alam ko pong alam nyo na po ang balitang ito. Goldagal, nabaril, patay. Mga iglesia ni Cristo, hindi natutuwa sa kanyang sinapit na kamatayan. Naimbag nga aldaw amin manin mga kabagis. Magandang araw ho, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ho ng Pilipino sa buong mundo, magandang araw po. At kahit kailan, syempre, hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, alalay lang tayo sa pagbibigay ng komentaryo sa nangyaring kamatayan ni Goldagal. Nakikiramay po kami. I-minimize ko rin ang paggamit ng tawang background sound effect sa content na ito. Mga kabagis, ang bibigyan po natin ngayon ng punto, komentaryo, kritisismo at reaksyon ay ang video ni OneTalk PH tungkol sa pagkakamatay, tungkol sa pagkakabaril ni Goldagal. Bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang video ito. Siyempre ho, wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Pakishare na rin ho ang video ito para mas marami pang viewers ang maabot ng video ito. So ito na mga kababayan, nako po, ito na po ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. Iglesia ni Cristo mga kababayan, nahaharap po ngayon sa napakalaking iskandalo. Iglesia ni Cristo, nahaharap sa napakalaking iskandalo. Sure ka? Parang di ko maramdaman. Iba yung feeling mo lang sa totoong nangyayari. Iglesia ni Cristo mga kababayan, nahaharap po ngayon sa napakalaking iskandalo. Matapos po ang nangyaring pagpaslang mga kababayan dito sa kilalang stand-up comedian na si Goldagal. Para po sa mga hindi nakakakilala kay Goldagal mga kapatid. Siyempre, alam namin na nabaril at patay si Goldagal. Napaslang na yung hinabol ng sumpa ng Diyos. Matapos po ang nangyaring pagpaslang mga kababayan dito sa kilalang stand-up comedian na si Goldagal. Para po sa mga hindi nakakakilala kay Goldagal mga kapatid. Ito po yung kilalang stand-up comedian a year ago na nag-viral mga kababayan matapos niyang birahin ang tagapamahalang pangkalahatan ng INC na si Eduardo Manalo. At isa pa dyan mga kababayan, naging viral din yung line niya dati mga kapatid na cool to. Na kung saan mga kababayan, para bang pinapatamaan niya ang Iglesia ni Cristo na isang kulto di umano mga kapatid. Pinapatamaan ang INC na kulto. Sanay na kami dyan, tawaging kulto ng mga mahihinang nilalang. Pakiayos ang pagbibigay mo ng komentaryo. Parang gusto mo atang palabasin na galit ang INC na tawaging kulto. Paano magagalit ang INC sanay ng tawaging kulto ng mga hindi makatayo sa harap ng iglesia sa debate? Naging viral din yung line niya dati mga kapatid na cool to. Na kung saan mga kababayan, para bang pinapatamaan niya ang Iglesia ni Cristo na isang kulto di umano mga kapatid. Matapos po ang nangyaring viral video na yun mga kababayan, itong ni Goldagal,
ay marami pong mga INC mga kapatid ang galit na galit sa stand-up comedian na ito. To the point mga kababayan na kaliwat ka ng death threat na po, no? Hayag lantarang pagbabanta na po sa mga social media mga kapatid ang kanilang ipinarating dito kay Gold Dagal. Alam mo kabagis, ang mga member ng Iglesia ni Cristo ay mga tao din na tulad mo. Hindi perpekto. Nagkakasala din na tulad mo. Ngayon kung dahil hindi napigilan ng ilang Iglesia ni Cristo member ang kanilang sarili na magbigay ng komento, ay dahil dyan mo makikita na ang Iglesia ni Cristo ay ibang-iba sa relihiyon nyo. Kung kayo walang pakialam sa relihiyon nyo, ibahin nyo ang Iglesia. Pero hindi ibig sabihin na Iglesia ni Cristo ang pumatay sa tampalasang nilalang na yan. Ang pumatay sa kanya ay ang sarili niya mismo. Eto na naman tayo Pagbibintangan nyo na naman ang Iglesia ni Cristo at gagamitin ang salitang di umano dahil lang sa mga haka-haka. Maging patas po tayo. Kung may ebidensya kayo, ilabas nyo. Idulog sa korte, ganun. Hindi yung ganyan. Kami na nga ang binalahura ng taong yan. Kami pa ang pagbibintangan sa sumpa na dumating sa kanya dahil mismo sa kagagawan ng bibig niya. Huwag ganun kabagis. At maging sa mga comment section mga kababayan, no, sobrang dami po talagang mga nagko-comment mga kapatid sa kanyang video na talagang masasabi nating death threat lahat mga kapatid. No? At yun na nga, after matapos ang isang taon, kung di ako nagkakamali mga kapatid, ito na po ang nangyari sa kanya. Noong nakaraang March 15 mga kababayan, ay pinaslang po itong si kapatid na stand-up comedian na si Gold Dagal. Kawawa naman ano. Pero bago ang lahat mga kapatid, no, One Talk PH nga pala nagbabalik para sa panibagong update. So ito na nga ang balita mga kababayan galing po sa interaction ng News 5. Tribute and calls for justice poured in stand-up comedian Gold Dagal, no, known for his socially relevant commentaries and advocacy for human rights following his untimely demise, no. Yun naman pala, may advokasya na lumalaban para sa human rights itong si Gold Dagal. Nireview mo ba itong content mo kabagis bago mo i-upload? Kung may advokasya ka para sa human rights, panigurado may nilalabanan ka na hindi tama para sa karapatan ng tao. Yung nilalabanan mo panigurado kaya niya ginagawa ang lumabag sa human rights. Kasi may pakinabang siyang nakukuha. Nakukuha nyo ba ang point ko mga kabagis? Ibig sabihin, yung nilalabanan ni Gold Dagal ang malaki ang chance na may gawa sa kanya ng krimen na yan at hindi ang Iglesia ni Cristo. Sino naman si Gold Dagal para pag-aksayan pa ng panahon ng Iglesia? Hindi kailangan ng INC maghingante sa mga taong tampalasan sa Iglesia. Merong Diyos na buhay ang Iglesia na siyang gaganti tulad ng nakasulat sa Roma 12:19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan nyo yun sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Eto pa, Isaiah 41:11. Lahat ng may galit sa iyo ay mga papahiya at mamamatay ang sino mang lumaban sa iyo. Eto pa po, Deuteronomio 32:39. Tingnan nyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat at ako'y ang nagpapagaling at walang makakaligtas sa aking kamay. Hindi kayang pabagsakin ang Iglesia ng dark humor lang ni Gold Dagal ang Iglesia. Kaya hindi kailangang maghiganti ng Iglesia kay Gold Dagal o kahit sino man. Tulad nga ng madalas kong sabihin, gusto nyong bumagsak ang Iglesia ni Cristo. Pabagsakin nyo muna sa doktrina o aral nito. Maniwala kayo, babagsak ang Iglesia ni Cristo. Pero malabo yan. Hindi nyo kakayanin ang aral o doktrina ng Iglesia. Kung namatay man ngayon si Gold Dagal, sumasampalataya ako na bunga ng sumpayan sa kanyang ginawa sa Iglesia ni Cristo. Ang Diyos na buhay na mismo ang gumawa ng paraan upang singilin siya sa kanyang kasalanan sa Iglesia.
Ito sa mga hindi nakakaalam, merong dalawang klase ng kasalanan sa harap ng Diyos. Kasalanang napapatawad at kasalanang hindi napapatawad. At ang nakomit na kasalanan ni Goldagal ay kasalanang hindi kayang patawarin sa harap ng Diyos. Tribute and calls for justice poured in stand-up comedian Goldagal, known for his socially relevant commentaries and advocacy for human rights following his untimely demise. Sabi dito, report said the personality was shot dead in Pampanga on Saturday, March 15. Dagal was known, ito mga kabatid Dagal was known for his joke about the Iglesia ni Cristo. Nako po. About the Iglesia ni Cristo and his social commentaries on human rights and abuse of authority. So isa nga itong si Goldagal mga kababayan sa tumutuligsa sa mga nangyayaring hindi maganda sa ating gobyerno. Yun naman pala, tumutuligsa pala sa mga hindi magagandang nangyayari sa gobyerno si Goldagal. Pero sa dating ng content mo, parang pinagbibintangan mo ang iglesia. Gumagamit ka lang ng mga salitang pang segue. Tumutuligsa sa mga nangyayaring hindi maganda sa ating gobyerno at isa din po siya mga kabatid sa mga bumira sa Iglesia ni Cristo sa pamamaraan niya ng sa pamamagitan mga kapatid ng kanyang paggawa ng mga jokes lang kung saan mga kababayan yun talaga ang na-highlights sa pangalan ni Goldagal, yung kanyang pagbira mga kababayan yung binira niya si Eduardo Manalo at tinawag niyang kulto. Diba? Yun yung na-highlights talaga mga kapatid na kung saan pag sinabing Goldagal, automatic yan mga kababayan, ang marirecall agad ng mga fans at mga taga-suporta nito ay yung jokes niya kay Eduardo Manalo. So yun na nga mga kababayan, after a year matapos ang nasabing jokes na ginawa ni Goldagal at matapos ang mga pagbabanta, mga death threats na na-receive niya mga kapatid doon, particular doon sa kanyang ginawang jokes. Ito na nga ang nangyari mga kababayan kay Goldagal. Pinaslang po siya mga kapatid noong nakaraang March 15 at isa po sa pinaghihinalaan ng taong bayan at mga fans at taga-suporta nito ni Goldagal mga kapatid ay ang Iglesia ni Cristo. Yun po mga kababayan, kasi yun lang po ang nagbigay sa kanya ng napakaraming death threats mga kapatid. Matapos nga niyang isali at birahin sa kanyang jokes itong si Eduardo Manalo at tawaging kulto ang Iglesia ni Cristo. So dito mga kapatid, makikita natin dito sa sa comment section mga kababayan sa Facebook na walang ibang tinutukoy dito or walang ibang kumbaga pinaghihinalaan ng mga taga-suporta nito mga kapatid, kundi Iglesia ni Cristo. At merong isang comment dito mga kababayan, na kung saan mga kapatid, kumbaga medyo may laman yung kanyang sinabi, particular dito sa nangyaring pagpaslang kay Goldagal. Sabi dito mga kababayan, ni Don G. Soriano, sabi dito, life's choice, that's the consequence for what he has done. Let that be a lesson. Is it worth it to lose your life for a few cheap jokes? In this case, he deserved it. Diba? So dito mga kababayan, ito agad yung pinaka-comment dito na nag-quote ng aking attention mga kapatid, na masasabi kong baka nga totoo yung hinala ng taong bayan. Na baka nga may kinalaman dito mga kapatid ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ayan na! Baka nga totoo ang hinala ng taong bayan. Bumanat na. Alam mo, ang hinala at hindi totoo ay magkapatid lang yan. Promise. Sabi ko sa inyo para patas kung may ebidensya kayo, ilabas nyo, magkaso ganun. Hindi yung magtatanim ng agam-agam sa isip at puso ng mga tangang tao. Kami na nga ang biktima ng taong yan. Tapos kami pa rin ang may kasalanan sa kamatayan niya. Ano ba naman yan? May kinalaman dito mga kapatid ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ito mga kababayan, paglilinaw lang po wala po akong masamang tinapay sa INC mga kapatid. Wala kang masamang tinapay sa iglesia. Maaari,
Pero yung way ng content mo, alanganin kabagis. Kung hinabol ng sumpa sa ginawa niya sa iglesia itong si Goldagal at katumbas ng buhay niya, ano ang kasalanan ng iglesia doon? Kasalanan ng bibig niya. Ngiwat pakaalaan tirigat, punana dagiti babakit nga Ilocano. Hindi gumaganti ang iglesia ni Cristo per se sa mga nambabalahura sa amin. Pero pinapanalangin namin ng buong puso at kaluluwa na sana'y maituwid pa ang masama niyong ginagawa sa iglesia. Kaya kayong mga gumagawa ng masama sa iglesia ni Cristo, huwag niyong aasahan na mapapabuti kayo sa pagbabalahura sa iglesia. Panalangin ang sandatan namin laban sa inyo. Na baka nga may kinalaman dito mga kapatid ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ito mga kababayan, paglilinaw lang po ha. Wala po akong masamang tinapay sa INC mga kapatid. Kanya nga lang mga kababayan, marami na rin kasi mga insidenteng ganito mga kapatid na kung saan na-involve ang Iglesia ni Cristo at alam niyo yun, automatic mga kababayan, merong mga buhay talaga ang nawawala kaagad. Nagtataka siya kapag involved ang INC sa mga mabibigat na usapin, merong namamatay kaagad. Sino ang nagsabi? Itong vlogger na ito na uhaw sa viewers. Palibhasa, wala kang alam sa Iglesia ni Cristo. Sa pangako ng Diyos dito sa huling pulutong ng mga hinirang ng Diyos na buhay. Kung paanong ipinagsanggalang ng Diyos ang mga unang hinirang niya. Kahit na umabot pa sa maraming namatay sa mga kumakalaban sa kanila. Natandaan nyo ba kung paanong napakaraming napatay ng mga Ehipsyo para lamang ipagsanggalang ang bayang Israel? Yung mga libu-libong napatay ni Haring David, baka hindi nyo rin alam. Ano ang kaibahan ng Iglesia ni Cristo ngayon sa mga unang hinirang ng Diyos? Meron ba? Wala. Ipagsasanggalang ng Diyos ang Iglesia tulad ng pangako na kasama sa kanyang hula sa Iglesia ni Cristo ngayon. Sa Isaiah 41:11, narito silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Ang Iglesia ni Cristo ba ang gumalaw? Ang pumatay? Hindi po. Ang Diyos na buhay na mismo ng Iglesia ang gumawa para sa Iglesia ni Cristo. Sa paraang walang kasalanang nagawa ang Iglesia ni Cristo. Tagumpay! Palakpakan! Yun, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.